Hinihikayat ng Commission on Elections sa Central Visayas o COMELEC 7 na ang mga netizens ay formal na magsampa ng reklamo sa halip na i-post sa social media ang kanilang video evidence ng vote buying. Sinabi ni Attorney Leonel Marco Castillano, COMELEC 7 Regional Director, sa isang media briefing nitong Lunes, October 30 sa update ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatanggap sila ng mga ulat ng mga insidente ng vote buying sa Cebu at Bohol. Ako na yung nakanindot karong mga panahon na no, because kining mga videos, hopefully, ang nagbuka ani ng file ng kaso kay para makanabitang makabalik po sa kaso nga kung kinsa itong gagbuka, mo file or issue ng affidavit. Sa parehong press briefing, sinabi ni PNP Central Visayas Regional Office spokesperson, Police Lieutenant General Gerard H. Pilare, na nakatanggap sila ng 9 na insidente ng vote buying at nakikipag-ugnayan na sila sa mga election supervisor sa pagsasampa ng kaso laban sa mga lalabag. Gayunpaman, wala pang formal na reklamo ang naihain. Naging maayos ang butuhan sa mall. Samantala, binanggit ng election official sa rehiyon ang mga may-ari ng mall sa pagpapahiram ng mga space para sa unang mall voting sa lalawigan ng Cebu. Sinabi ni Castillano na ang mga mall voting para sa BSKE ay ginanap sa Robinson Galleria sa Cebu at SM Consolacion sa Hilagang Bayan ng Consolacion. Bagamat may maliliit na sagabal, kabilang ang mga reklamo tungkol sa mga nawawalang pangalan at presinto. Sa pangkalahatan niya ay naging mapayapa at maayos ang butuhan sa mall. Dagdag nito na ang tagumpay sa pagdaraos ng mall voting sa Cebu ay iuulat sa COMELEC and Bank at magsisilbing batayan para sa rekomendasyon sa pagdaraos ng mga susunod na political exercise sa mga malls. Yung plano ni sa among chairman that we could impose this on 2025 among i-widen ang scope. No? Ang butuhan sa mga mall ay opisyal na nagbukas ng alas 7 ng umaga sa tabi ng lahat ng 116 na munisipalidad at 16 na lungsod na sumasaklaw sa 3,003 barangay sa Central Visayas. May report naman na umabot sa PRO 7 na nagkaroon ng harassment sa isa sa barangay sa Dumanhog nitong Lunes. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mula rito sa Cebu, Edmond Disola, humahataw!